Samantala, tumungo po tayo kay Joseph Parafina para magbigay sa atin ng ulat sa Manila North Cemetery kung saan patuloy na dumadagsa ang ating mga kababayan ngayong undas. Joseph? Korek ka dyan, kasamang Kati, patuloy po ang pagdagsa ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar ng Metro Manila dito sa Manila North Cemetery. Katatapos lang po ng alas 6 ng hapon at ng gabi, ito pa rin, makikita po ninyo sa aking background ang patuloy na pagbuhos at tinatiya po na ito'y aabot sa mahigit na 1 milyon hanggang sa mga oras nito base sa inisyal na panayam ko sa mga namamahala ng Manila North Cemetery. Katunayan po ay wala nang pagsidla ng mga kababayan natin dito, pero mapapansin po ninyo sa kabilang side naman may mga nag-uuwian na rin, pero sa pagtaya po ng mga taga rito sa Manila North Cemetery hanggang magdamag ito hanggang bukas, ang ilan ay mananatili sa kanila, kaya pinatindi na po ang seguridad para naman mabantayan ang sino man mag-i-stayan o mag-overnight dito po sa Manila North Cemetery, para po bigyan tayo ng iba pang mga detalye ng ilang pang kaganapan na tinututukan ng ating mga kababayan. Kasama po natin ngayon ang Administrator and Chief ng Manila North Cemetery, si Ginoong Edgardo Noriega. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Joseph. Paki-update po kami, kumusta po ang buong sitwasyon, ang huling kaganapan dito po sa Manila North Cemetery? Peaceful naman, wala namang untoward incident na nangyayari, no? Saka ang kapulisan natin, saka yung mga pagsisecurity, Apo. nakatabi pa rin yan, dire-diretso pa rin yan hanggang mamaya. Ano po ang balita po namin, may mga patuloy ang paghihigpit ng ating mga otoridad ng pamunuan po ninyo sa mga posibleng ipasok na bagay na pinagbabawal po ng pamunuan. Yan lang ang tinaano ko pa rin sa mga kapulisan natin, bawal pa rin magpasok ng matutulis na bagay. Opo. At saka yung mga nakakalasing na inumin. Wala naman kayong mga nahuli, may mga dalang baril o kaya yung mga tinatawag nating mga bladed weapon sa mga kababayan natin, o anong ginagawa nyo kung sakaling mayroon man? Hindi, ang ano naman natin dyan, iano natin sa mga kapulisan, sila na nagpapile ng appropriate charges dyan. Opo. Kaya yung mga tao dyan, pag may nakumpis ka, lalo na yung talagang bawal, No. pinapapile ko na kagad ng charges. Pero meron pa sa araw na ito. Yung mga binabalik din naman, kaya yung pinagagamit nila sa paglilinis ng mga puntod nila. Okay. Isang issue dito, mga kaibigan, na nais natin ipaliwanag ngayon kay Chief ay ang pagkakakita po di umano ng ilang mga buto sa isang pribadong lote dito sa Manila North Cemetery. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay at paglilinaw na rin, ano po ba itong natagpuan at ipinakita sa ibang channel ng telebisyon na mayroong mga sinasabing natagpo ang buto dito sa isang lote dito po sa Manila North Cemetery? Hindi, yung mga buto na yan, nakalagay sa sako yan eh. Nagtataka lang ako, paano iano nila yan, nabuksan nila yan, nasa sako yan. Sako yan. Dahil yan, pagka nag-expire ng nakalibing, Opo. kumukuha sa amin ng permit para sa exhumation. Tapos, yung mga may-ari, pinalalagak lang sa mga caretaker nila. So, yan, malamang yan, nakalagak yan, naka-safekeeping yan, binuyang-yang yan, ng kung sino man ang nagbuyang-yang yan. Para siguro, hindi ko alam kung para sirain ako rito. Okay. So legal po yun na mayroong pwedeng buto na basta na may caretaker na namamahala na nasa isang pribadong lote. Hindi pwedeng pakialaman ng pamunuan ng Manila North Cemetery? Hindi namin pwedeng, pakialaman yan dahil merong caretaker yan. Dahil yan, nasa pribadong pangangalaga ng caretaker yan at yan, humingi sa amin ng permiso para exhum. At kung saan dadali ng pamilya yan, ng may-ari, saka namin binibigyan ng ng exhumation, bibigyan namin ng exhumation permit yan kung saan nila dadalhin. So sa ngayon po, dahil naiulat na nga po natin ito, ano pong gagawin nyo doon sa mga... Hindi, yung mga buto, Mananatili ba yun doon? hindi. Pinakuha ko muna, nilagay ko doon sa lagayan namin talaga na lalagyan ng mga buto para pagbalik ng may-ari niyan, ano na kagad nila yan. Opo. So sila ang dapat mamahala. Sila ang dapat magaling. magaling. Kung illegal doon sa pangyayaring gano'n. Walang may illegal doon eh. Hindi ka pabayaan. Hindi ka pabayaan namin yan. Ang may-ari, ang nagpapa-safekeeping yan. Okay. Hindi namin kapabayaan yan dahil yan, pagka nag-expire yan, kinukuha ng mga caretaker nila. Opo. Ilalagay nila sa sako yan. Okay. Tinatabi yan. Pinagbibili ng may-ari yan sa caretaker nila. Okay. So yan po mga kaibigan, yun po isang issue. Ngayon, balik na naman tayo sa general situations dito sa inyo, sa Manila North Cemetery. So ano po ang ating pwedeng ipaalala, pwedeng ipanawagan sa ating mga kababayan dahil as you mentioned to me a while ago na hindi pa ito pinalin ng mga tao dito. Bukas
marami pang mga magsisipunta. Ano po ang inyong kabilin-bilinan? Ang bili ko lang sa mga mag-overnight pa ngayon, no, dahil marami pa, dumadagsa pa tao, na yung mga gamit-gamit nila, tignan nila maigi, baka meron mga mutsileo nila na hindi naman nila kasama, kung ano pa magawa sa kanila. Okay, so dobling ingat ang dapat gawin. Dobling ingat na lang dapat gawin mga kababayan natin. At wala pa naman tayong so far na masamang balitang natatanggap sa opisina mo. Wala pa naman. Alright. Wala. Okay, Cathy, Rob, mga kaibigan, panayam kay Chief Edgardo Noriega ng Manila North Cemetery. Sa kabuuan yun, nakikita po ninyo may isang ambulansya po na ngayon po ay kasalukuyang abalang-abala. Maaari po nagsiservisyo ito sa ating mga kababayan at as I mentioned earlier, patuloy pa rin po ang pagdagsa ng ating mga kababayan. Pero maganda rito na nanatili po yung tinatawag nating pagiging safe ng mga kababayan natin dito na pasok, labas para po dumalaw, magsindi ng kandila, manalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang aking initial report. Magbabalik ako maya-maya mula po sa Manila North Cemetery. Ako si Joseph Parafina. Balik sa inyo, Kat and Ralph.